Okay, please keep quiet na. Pakita ko lang ng mga phones. Wala yung phone na gagamitin. Yung sa nag-video. Yung kumakain, sige, pwede kumain. Basta pakitapos na agad. Okay, so babalikan natin itong part na to, although na-discuss na yesterday, para may buwela tayo ng konti. So again, if we have a two charge state, one is positively charged, one is negatively charged, makakabuo tayo, magkakaroon tayo ng electric field going in this direction. Okay? Pag binaliktad natin to, magbabaliktad din ang direction ng electric field. Okay? Pero let's say this is our scenario. Pag meron tayong positive charge, saan siya papunta? Pababa. Kasi nasa baba yung negative plate. According to electric force, ano? Meanwhile, if you have a negative charge, saan naman siya papunta? Pataas. Hindi yan ba wire? May wire po yan, sir. Wala. Space to. Now, itong positive plate na to, meron siyang high electric potential. Hindi yan high five. Electric potential itong B. Meanwhile, yung negatively charged plate ay merong low low electric potential. Now, ibig sabihin, yung positive charge ay manggagaling from high to low potential. Ang negative charge ay from low to high. So, isama ko na lang dito. Again, pag nanggaling sa high, papunta ng low, yung ating potential difference is negative. Meanwhile, kapag low potential to high potential, so ang ating potential difference is positive. So, tandaan nyo yan. It means, sa dalawang to, alin ba yung high to low? Yung positive. So, may clue na agad kayo sa mga problems. So, pag naka-encounter kayo ng problem at ang binigay ay proton or positive charge, most probably or palagi siya ay high to low. Okay? So, that means, kung high to low, pag ito ay sinode nyo, dapat negative. Or kung binigyan kayo ng given, dapat negative. So pwede nyo i-double check yun. Meanwhile, kung electron ang binigay sa problem na charge, siya ay low to high, dapat ang ating potential difference is positive. So mamaya, i-check natin yung mga problems natin if that's the case. Now, sabi natin, yung mga charges na to ay mag-move. Itong positive ay papunta sa baba, itong negative ay papunta sa taas. Pag nag-move, there's an acceleration. And what happens if charges accelerate? So if charges accelerates, anong mangyayari daw? Specifically sa potential energy. So the electric potential energy will decrease. Okay? Kasi di ba ang potential energy, makakamit niyo yung highest potential energy kapag siya ay naka-rest or naka-stay lang sa isang position. Hindi gumagalaw. Pero once na yan ay mahulog or gumalaw or tumakbo, nawawala na yung ibang potential energy, which is saan napunta yung potential energy na nawala? Naging kinetic. Very good. So yan, basically, basta sinabi sa problem na yung ating electron or proton ay nag-accelerate or gumalaw, so most probably, it will decrease yung ating
potential energy. Again, anong tawag dito? Electric potential. Or potential. Anong tawag dito? Potential difference. Potential difference or change in electric potential. How about this one? Electrical potential energy. Electric potential energy. Meron din tayong delta U. Yun naman ay change in potential. So, apat yun, balik. Balikan natin yung mga equations natin, di ba? Meron tayong formula for delta U, which is charge times delta V. Meron din tayong formula for work, which is negative delta U. Parang nagawa ko na itong hapon na nag-derive tayo. Pakita ko ulit para sa mga wala kahapon. So, ibig sabihin yan, kung ito ay delta U, itong value na to pwede kong i-substitute sa kanya. So, magiging negative Q delta V. So, yung value nito ay ito. Kaya pinalit natin. So, tandaan nyo to. So, gagamitin natin yan mamaya. Meron din tayong formula for force. Ano ang formula ng force? Charge times electric field. Anong formula natin for work? We have force times displacement. And then, kapag itong force na to, which is Q times E, ipinalit natin dito, magiging Q times E times C. Okay, sinubstitute lang natin to dito. So here we have two equations for work. Work yan parehas. So that means this value and this value is equal. So pwede natin siyang isulat into this equation. So negative Q delta V is equal to Q E D. Bakit sila equal? Kasi sila ay parehas na work. Okay, so hindi tayo pwedeng questionin dyan. Pag may question sa inyo, bakit mo pinag-equal yan? Kasi nga, equal. Hindi gano'n? Sabihin nyo kasi equal talaga sila kasi parehas sila ang work. Now, let's divide both sides by, ang ginawa ko hapon, divide both sides by Q ano. Tapos, ngayon, ang gawin natin, para directional, negative Q. So, matitira na lang ay delta V equals, so cancel tong Q. May iwan yung negative, kaya may negative tayo dito. Negative E D or delta V is equal to negative E D R. Yung D at R kasi parehas yung distance. Di na lang sir, di na lang po. Pero possible nyo kasi may encounter yan parehas. Halimbawa, ibang libro or ibang module or nanood kayo sa YouTube ng video. Ano pong difference nila? Letter. Letter. Parehas lang sila ng meaning. Okay? Parehas silang distance. Di po ba yan ang displacement at radius? Oo nga sir. Sir, sa exam, di na lang ilagay niya sir. Ganun din. Ito kasing R, although ginagamit sa radius, pero dinidelete natin siya sa distance kasi. Kaya napapag-interchange na siya. Basta ito yung kailangan matandaan nyo. Okay? Ano yung sabihin po ng ini? Electric field times distance. Electric field times distance. Ang si radius. What po R? Kasi di ba sa mga ibang topics natin sa physics, ay pag distance ginagamit din ay R. So, okay lang, gagamitin natin yung R. Walang problema doon. Etong yun na to, minsan sa ibang libro ang gamit dyan ay PE, potential energy. Pero kung-question ba natin? Hindi. Oo nga, no? That is both accepted. This is both accepted. Para hindi malito sa mga po parehas. Para hindi malito po parehas. Ano? Mas malilito ko pag magkaiba eh. Hindi. Basta ang tandaan nyo, kahit siya ay D or R,
Distance yun parehas. Okay? Distance. Distance. Okay, let's continue. Meron din tayong, so sa potential difference, di ba ito yun? Potential difference. Pwede tayo magkaroon ng formula na V sub AB tsaka V sub BA. So ito ginagamit natin kapag sa problem ang binigay, meron tayong dalawang point A and point B, tapos yung particle or yung proton or electron halimbawa ay nag-move from A to B or B to A. Now, wag kayong malilito kasi kapag V sub AB, ang pag-move niyan ay B to A. Pabaliktad. Oo. Baliktad ang pagkakasulat. I don't know, pero yun yung mga nasa resources natin, kaya sinunod ko lang. Sir, baka yan na yung ano, northeast southeast. Hindi mo na yun. Okay. Kasi ano ba ibig sabihin nito? Hindi pa ginawa po na. So this only means V sub A minus V sub B. This one is V sub B minus V sub A. Sa dalawang to, alin ang initial, alin ang final? Alin, ano to? Initial. Final. Kapag meron tayong change or delta, Mas una malaki. nandito yung final, nandito yung initial. So itong dalawang to, yan yung mga final potential natin. Ito yung initial potential natin. Talaga nga lang pagdating dito ay nagkakabaliktad yung pagkakasulat. Pero sila ay both na potential difference. Okay, pareha silang delta B. Sa ano po yung final yun sa ano? Sa baba? Ito rin. Pwede ba baguhin mo Fine. Ano yan? Pwede ba balik ka rin naman? Hindi. Ayaw kong sumuway sa ano. Kasi kung ito nakalagay sa mga resources natin, sa mga reference natin, bakit ko susuwayan? Secret lang natin, sir. Hindi naman talaga ako physicist eh. Wala mo